May bagong potential witness sa missing Sabongeros case ng kaumanong patumbahin ni Atong Ang noong 2021. Pinaulan na ng hindi bababa sa 50 bala ng baril ang biktima, himalang walang tama ng bala kahit isa. Wala kami kinalaman lahat dyan. Malalaman niyo rin na totoo. Habang tumatagal, mas lumalalim at mas gumugulo ang kaso ng mga nawawalang sabonghero. At ngayong may bagong testigo na nagsalita, ay mas lalong nabubunyag ang masalimuot na koneksyon sa likod ng mga pangyayaring ito. Sa pagkakataong ito, hindi lang basta ordinaryong pangalan ang lumutang kundi isang dating kapitan at ngayon ay konsehal na ng lungsod na si Arvin Manguiat. Ang mga revelasyon niya ay hindi basta chismis, ito ay mga detalye na galing mismo sa loob mula sa isang taong may alam sa takbo ng operasyon. Posible nga bang ang mga taong dapat sana'y tagapagtanggol ng batas ay sila rin palang nasa likod ng mga pagdukot at pagpatay? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ayon kay Manguiat, ang mga pulis na sangkot sa pagkawala ng mga sabonghero ay hindi lang basta-basta. Karamihan daw sa kanila ay mga intel officers. Sila yung mga sanay sa mga lihim na galawan at dati na ring bahagi ng madugong kampanya laban sa droga. Kwento niya, sila rin ang kadalasang gumagawa ng mga hindi dokumentadong hakbang tulad ng pag-aresto, ambush, at minsan pagpatay. Minsan daw, tila legal pa ito sa mata ng ilang opisyal. May mga sitwasyon daw noon na parang hindi na kailangan ng warrant o due process dahil sa sobrang daming off-the-record na operasyon. Dagdag pa ni Manguiat, siya mismo ay muntik ng mapatay noong 2021. Ayon sa kanya, isang kilalang gambling boss ang umano'y nasa likod ng tangkang ambush sa kanya. Ang dahilan? Pinaghinalaan siyang nagtaksil o nagsuplong. Ang impormasyon na ito ay ibinahagi raw sa kanya ng isang whistleblower na si Donondon Patidongan, na siya rin palang may alam sa mga galawan ng grupo mula noon pa. Mula sa pagkakadukot sa mga sabonghero hanggang sa pag-ugnay sa mga patayan noong panahon ng war on drugs, iisa raw ang kumpol ng mga taong sangkot. At dito na mas lalong lumilinaw na hindi lang simpleng kidnapping ang kaso. Ito ay tila bahagi ng mas malaking sistema na matagal nang isinasagawa, na tahimik, madugo at sistematiko. Habang isiniwalat niya ang mga detalye, marami ang napaisip na paano kung totoo nga ang lahat ng ito. Paano kung ang mga taong inaasahan nating magpanatili ng kaayusan ay sila rin palang tahimik na lumalabag sa batas? Sa mga karaniwang mamamayan, nakakatakot isipin na baka ang mga ganitong klaseng operasyon ay hindi isolated, kundi bahagi na ng isang mas malawak at matagal ng sistemang nabuo sa ilalim ng kapangyarihan. Kwento pa ni Manguiat, nagkita raw sila ng isang kakilala niya na sa buong akala niya ay tungkol lang sa sabungan sa Laguna ang pag-uusapan. Dahil may mga negosyo ito sa sabong, inakala niyang business proposal lang ang pakay ng usapan. Pero laking gulat niya nang tanungin siya ng kausap kung may idea na siya kung sino ang posibleng may kinalaman sa tangkang ambush sa kanya. Ang sagot ni Manguiat, mga pulis. At doon na nagsimulang magbunyag ang kausap niya. Ayon daw sa kanya, si Boss AA o Atong Ang, na kilala sa mundo ng sugal at negosyo, ang umano'y mastermind sa pagpapaatake sa kanya. Gulat na gulat si Manguiat at agad niyang tinanong, "Anong kasalanan ko? Bakit ako pa-ambush?" Dito na pumasok ang mas masalimuot na bahagi ng kwento. Ayon kay Manguiat, noong 2021 ay bigla siyang naisama sa listahan ng mga tinatawag na High Value Targets o HVT, na kadalasang kinokonekta sa droga. Nagulat siya dahil wala naman daw siyang kinalaman sa mga ganong bagay. At sa tulong ng isang opisyal, natanggal daw ang pangalan niya sa listahan. Pero ang mas nakakabigla, isang araw matapos siyang tambangan ay bigla raw itong ibinalik. Tinawagan ako ng opisyal na tumulong sa akin para matanggal ang pangalan ko noon. Tinanong niya ako kung ano raw ang nangyari. Sabi ko, "Sir, na-ambush po ako." Sabi niya, "Ha? Wala na naman sa HVT ang pangalan mo." Sabi ko, "Oo nga sir, baka may naglagay ulit," kwento ni Manguiat. Kinabukasan nga raw ng ambush, kumpirmado na muling naisama ang pangalan niya sa listahan na parang may gumagalaw sa likod ng lahat. Sa loob-loob niya,
Hindi raw niya kailanman pinagdudahang si Ang may kinalaman sa pag-atake. Kaya nang banggitin ito ni Donondon Patidongan, ang whistleblower, hindi niya alam kung ano ang iisipin. Tinulungan pa nga siya noon ng mga opisyal para malinis ang pangalan niya, pero heto at nabalikan ulit siya ng peligro. Sa bandang huli ng kanilang usapan, tinanong ulit siya ni Patidongan kung sino sa tingin niya ang mga sangkot sa ambush. Isa-isa niyang binanggit ang mga pangalan ng pulis na pinaghihinalaan niya. At ang sagot ni Patidongan, tama, yan nga yung mga umambo sa'yo. Sa isa pang panayam, inilahad ni Justice Secretary Boying Remula na may malalim daw na ugnayan ang kaso ng missing sa Bungheros sa mga patayang naganap noong panahon ng Administrasyong Duterte. Ang tinutukoy niya ang mga patayan na may kaugnayan umano sa kampanya kontra droga. Kinumpirma naman ito ni Calamba City Councilor Arvin Manguiat o mas kilala sa tawag na Mangguyat. Ayon sa kanya, kilala niya ang ilan sa mga pulis na ngayon ay nasa ilalim ng tinatawag na restrictive custody ng PNP. Ibig sabihin, hindi pa sila nakakulong pero iniimbestigahan na at hindi muna pinapayagang mag-operate habang nililinaw ang mga alegasyon. Pero ayon kay Mangguyat, hindi lang daw ito ang mga pangalan na dapat tingnan. May plano pa raw siyang idagdag sa listahan. 3 sarhento at 1 police colonel na aniya ay may kinalaman rin sa mga nangyari. Balak niyang isumite ang kanyang official complaint sa Napolcom sa susunod na linggo. At kapag naisampa na ito, mas marami pang detalye ang inaasahang mabubunyag. Sa ngayon, sinundan ng media ang mga pamilya ng nawawalang sabunghero sa Camp Vicente Lim. Dito dinala ng PNP-CIDG ang mga pamilya para kuhanan ng opisyal na pahayag. Layon nitong ikumpara o i-corroborate ang mga testimonya ng mga kaanak sa mga pahayag ng ibang testigo gaya ni Julie Donondon Patidongan. Layunin nito ay mas mapagtibay ang kaso at makapaghain ng reklamo laban sa mga pinangalanang pulis. Ang mahalagang punto dito, ayon sa ulat, ay wala raw binabanggit na iisang mastermind ang mga pamilya sa likod ng pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Hindi raw nila diretsahang tinuturo si Atong Ang o anumang malaking personalidad. Ngunit ang nakapagtataka, ayon sa ulat ni George Malimban, si Patidongan mismo raw ang nagsabi kay Mangguyat na si Mr. Ang ang utak umano ng tangkang ambush sa kanya noong 2021. Dito ngayon lalong gumugulo ang istorya. Bakit may mga pagkakaiba sa mga pahayag? Totoo bang walang kinalaman ang mas malalaking pangalan o may mga tao lang na pinipiling huwag silang banggitin? At bakit ang mga taong sangkot sa war on drugs ay siya ring nauugnay ngayon sa kaso ng mga sabonghero? Sa dami ng mga pangalang lumilitaw at sa lalim ng koneksyon ng bawat isa, isa lang ang sigurado, hindi pa tapos ang laban para sa mga pamilyang nawalan. At sa mga susunod na linggo, posibleng mas marami pang pangalan ang mailalantad. Habang patuloy na nagsasalita ang mga testigo at nadaragdagan ang mga pangalan ng mga sangkot, mas lumalalim ang sugat na iniiwan ng isyung ito sa mga pamilyang naghahanap ng hustisya. Nakakalungkot isipin na tila may mga taong nasa posisyon ang ginagamit ang kapangyarihan hindi para magtanggol, kundi para itago ang katotohanan. Pero sa kabila nito, may pag-asa pa rin. Sa bawat pahayag na lumalabas, mas lumalapit naman tayo sa buong kwento at sana pati na rin sa hustisya. Kaya ngayon balik tayo sa inyo. Kung kayo ang nasa posisyon ng mga pamilya ng nawawalan, hanggang saan ang kaya ninyong gawin para lang malaman ang totoo? May tiwala pa ba kayo na sa sistemang meron tayo ngayon, makakamit pa ang hustisya? Drop your thoughts sa comments section below. At kung na-enjoy nyo ang ganitong klaseng usapan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Dahil sa channel na to, hindi lang balita ang hatid, kundi kwentong may kabuluhan.